10 signs na meron kang pabigat na girlfriend. If itong girlfriend mo ngayon is nararamdaman mo hindi siya nakakatulong para mag-grow ka, eto na yon. So if you wanna know all about it, here we go! Number 1, meron kang pabigat na girlfriend kapag asa na sa'yo 100% yung girl. 100%. Ano ibig sabihin ng 100%? By detail. Simpleng bagay, gusto niya ikaw yung gagawa. Love, meron akong gustong damit dito sa online. Ikaw na maghanap, love, ha? Ikaw na rin mag-check out, ha? Ikaw na rin magbayad, ha? Promise, babayaran kita, basta ikaw na maghanap. Ikaw na bumili nung binibili ko. Ikaw na, like, grabe, ikaw na halos lahat. Or, ikaw taga-solve ng problema niya sa buhay. For example, kaaway niya ang kanyang best friend. Imbes na siya magfi-fix nung problem niya sa friends niya, ang ginagawa niya is, ikaw makikipag-usap sa best friend niya para magkaayos pa sila. Ha? Ano to? Sanggol? Babe, kausapin mo kayong best friend ko, sabihin mo wala siyang kwenta. What the heck? Talaga nakaasa siya sa'yo, isolve mo lahat ng problem niya. Pabigat yung girlfriend mo. Pangalawa, pabigat yung girlfriend mo kapag wala siyang ambition or drive sa buhay niya. Wala siyang gustong ika-up ng value ng buhay niya. Hindi niya gusto mag-up yung skills ng buhay niya. Hindi niya gusto mag-upgrade yung mentality niya. Hindi niya gusto mag-upgrade yung puso niya, yung emotions niya, yung finances niya for herself. Hindi ibig sabihin na gusto mo mag-up yung babae in herself sa financially. Gusto mo kunin yung pera niya. Ibig sabihin, for her, para magkaroon siya ng heavier value sa buhay niya. Pero pag wala siyang ganyan, wala siyang ambition na gawin yan, asa lang siya kung anong meron sa'yo. Kung ano yung ibibigay mo. Kung meron kang ibigay na 2,000 pesos per month, asa lang siya dun. Hindi siya mag-isip paano kumita ng extra 5,000, extra 10,000 pesos, extra 15,000, paano mag-apply, paano mag-start ng business, or yung health niya, ayusin niya. Hindi niya iniisip niya nung anything mag-improve sa kanya. Basta kung ano yung ibibigay mo, yun na yun. Nakaasa sa'yo sobra. Number 3, babaeng hindi marunong magtipid. Girlfriend mo, if madalas kang hingan ng pera, like twice a day, thrice a day, 4 times a day, every day, mag-isip ka na, boy. Kasi mahirap yan, lalo na kapag bata ka pa and you're also starting to just mag-ipon and mag-self and may support ang babae na walang ambition. That's sobrang hirap, sobrang bigat, okay? Number 4 is napakahirap ng babaeng ayaw kahit konting effort sa pamilya mo or sa friends mo. Like, ayaw lang niya. Basta, kahit wala namang nangyaring masama, basta ayaw lang niya. Gusto lang niya na, ayoko kasi makipasama sa kanila, nahihirapan ako, you know. Kahit konting effort, hindi niya kaya. Napakasakit yan sa'yo kasi mahal mo to and hindi niya kaya mahalin yung mga people around you. Number 5 is, madalas kang ipahiya ng girlfriend mo in public. Madalas kanyang sigaw-sigawan in public. Madalas kanyang insultuhin in public. Komportable siyang maliitin ka. Komportable siyang hindi ka suportahan. Number 6 is, meron kang pabigat na girlfriend kapag never siya nagpapakita na kahit konting gratitude. Kahit konting gratitude. Kahit anong effort mo, never kanyang pinasalamatan. Or nakakana pa siya ng way para makipag-away sa'yo. Number 7, girlfriend mo na sobrang selosa, sobrang controlling, na kahit mismo mga pinsan mo, like mga mom, mga sisters mo, hindi mo na mayakap dahil nagsiselos. That's next level. That's just very toxic kind of level of girl na hindi mo na magawa mahalin yung mga normal girl relationships mo because nagsiselos yung girlfriend mo, which is walang kailangan mangyaring ganun. Because this is my family. Na hindi ka na nakakagalaw because sobrang toxic and sobrang selosa mag-isip ng girlfriend mo. Number 7 or number 8 is deep down sa puso mo, boy, hindi mo na kasi nararamdaman na masaya ka sa kanya. And mabigat yun kasi gusto minsan na syempre ikaw mahal mo siya pero alam mo sa puso mo na hindi ka na masaya, na ayaw mo nang tumagal ng another year with her, another 2 years with her. Most probably may kaya gusto mo siya magstay sa kanya is may nagbabind sa'yo na baka may anak kayo or baka may, let's say, may mga hinuhulugan kayong mga property or kasal kayo. I understand, it's normal. Pero tanungin mo yung puso mo honestly and solely if masaya ka ba dun sa relationship na meron ka ngayon sa ganyang klaseng pagkatao ng isang babaeng pabigat.
So, yung mga ganitong pabigat na girlfriend or asawa is, lagi yang may drama, lagi yang naghahanap ng away kahit wala naman. Kahit na dapat na ang source mo ng peace, full life, na stress-free life is dapat sa kanya. Pero, nakakahanap siya ng way para mag-away kayo, magkagalit kayo, magkaroon kayo ng heavy drama sa bahay nyo. Very toxic energy yung binibigay sa'yo ng babae, pabigat yung girlfriend mo. Because kapag binibigyan ka ng isang toxic energy ng babae, nagko-compound yan sa maraming bagay sa trabaho mo, kung nagji-gym ka, sa family mo, dumadami yan, boy. So, kahit na ibigay mo yung full effort mo, ibigay mo yung 24/7 na oras mo, nakakana pa rin siya ng way makipag-away. Kahit hindi mo siya sinisigawan, kahit ano, meron kang pabigat na girlfriend. And I'm sad to say, I don't want you guys to stay with a girl like this. Because yung mga ganitong babae, kailangan pa nila mag-grow, kailangan pa nila mag-mature, kailangan pa nila ma-experience yung hirap ng buhay, and kailangan nila ma-realize yon by themselves. Kasi kung mahal ka talaga nila, marirealize yan ng babae by themselves, boys. Okay? So, thank you guys for watching, and you can guys, ready kayo mag-reflect. I have my YouTube, guys. It's Liz Chu. Please follow it. And also, I have a YouTube, TikTok, subscribe dito. Pwede kayo mag-subscribe dito ng mga exclusive content. So, I'm gonna reply to you guys directly. Ayun lang.